Good evening, everyone. Magandang gabi po sa atin lahat. First and foremost, let's thank God na kahit anong sama ng sitwasyon, kahit anong sakit ng ating inaharap, kahit anong away sa boss, sa relationship, sa asawa, sa anak, kapatid, sa kapitbahay, kahit anong distress, sa kalamidad, financial distress, God is always in control. I know it's difficult to say this in people, especially with people, families in dire straits. I know when we see yung starvation, hunger, yung war, di ba? Whether dyan sa Ukraine at Russia, whether dyan sa Israel, Palestine, people dying, di ba? May consequences po ang sin eh. May principles na pag violate mo, paulit-ulit po sinasabi yan ni Bishop Pastor Peter Tanchi that you can choose your actions but you cannot choose the consequences. But that doesn't mean that God doesn't have a plan. Sabi sa Jeremiah 29:11, and si Jeremiah po na propeta ay kilalang propeta or kinikilala, meaning recognized, ng Muslim, ng Hudyo at ng Kristiyano. Ang sinasabi po niya ay sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So if we're saying God is in control and if we're saying that may plano ang Diyos, planong pagpalain tayo at hindi saktan, plano na bigyan ng pag-asa at kinabukasan, bakit nandyan lahat ng misery sa buhay? Kasi ang demonyo may plano din, di ba? So plano ng Diyos maging mayaman ang Pilipinas, pero plano ng demonyo, stealing, cheating, and lying. Alam ko yung issue natin ngayon, ghost projects, flood control, pagnanakaw. Pero magkakapatid po yan, pandaraya, pagnanakaw, pagsisinungaling. Bakit po? Kasi lahat po ng magnanakaw ay sinungaling din. Kasi nga, kinuha mo yung hindi sa'yo. So may kasulungan doon. Pangloloko, kasi lahat ng magnanakaw ay mangloloko. So hindi lahat ng sinungaling ay magnanakaw, hindi lahat ng pangloloko ay pagnanakaw, pero lahat ng pagnanakaw or stealing is a part of lying and or is intimately related to lying and cheating. So, ayun po, sabi ni Angel pa pangalan. Angel Tena, hindi natutulog ang Diyos. May hangganan ang mga gawa ng kaaway. Thank you for that, Angel. Correct. Flores Seva, Cheryl, bakit wala po kayo kanina sa Senate? Hati-hati po kami ng work ng Senate minority. Kasi although siyam kami, budget hearing din. So meron kami parang, di ba sa UK may shadow cabinet. So lahat ng departamento may naka-ano doon. So isang naka-assign sa akin, humanap ng mga solusyon sa corruption, lalo sa DPWH. Just before I went live, nilalagay sa puso ko ng Lord Holy Spirit, ang leading sa akin ng Panginoon, yung practical pero idealistic na solusyon doon sa panong, kasi sabi kanina nung isang witness na mataas siya at matagal na sa DPWH, practically 100% ng bidding ay rigged. Gaano ka rigged? Paano nire-rig? 100% pa yan, 90, 95, 85%. Basta nakakayanig sa buong bansa. So hindi pwedeng band-aid yung solution o kaya, ayan, may mga nahuli na. So importanteng may mahuli, may makasuhan, pero importante maayos yung sistema. So nagte-take turns kami, kaya I think it was the first 2 hearings nandun ako. Pero may mga nakatutok. So ang talagang lead namin dyan ngayon ay si Senator Marcoleta at si Senator Bato. Then yung iba nag-a-attend. Tapos marami talagang hearings at saka yung privilege speech. And then of course dun sa ibang nabanggit, choice nilang wag mag-appear para hindi mag-appear na hindi ang dating ay ginugulo yung hearing. Having said that, mabigat ang paniniwala na pag sa Pilipinas lumaban ka, pwede ka rin kaagad banggitin. Kaya importante
yung bigat at yung quality, hindi lang yung dami yung quality ng ebidensya. So guys, yun ang gusto kong i-topic ng konti ngayon, na hindi in conflict yung idealistic at yung pragmatic or pragmatist, di ba? Ibig sabihin po, like halimbawa sa DPWH, pwede kang maging idealist, pwede mawala corruption. Pero kailangan may mga practical na steps at solution para dyan. So for example po kung yung teenage nyo na anak, na tingin nyo matalino, pero sideline ng sideline, nagtatrabaho kasi nga kailangan sa pag-aaral, or gustong bumili ng magandang rubber shoes, or gustong tumulong sa bahay sa pambayad ng kuryente, pero dahil nga ang liit ng sweldo, kahit na siya'y working student, nahuling magnanakaw. So importanteng mahuli, importanteng may parusa, importanteng isoli yung pera, importante matuto siya kung anong mali tama, pero pag hindi mo in-address yung bakit niya kailangan ng pera, bakit siya nagnakaw, bitin, walang solusyon. Diba? So kahit ikulong mo lahat ng politiko, hindi mo baguhin yung sistema, hindi mo tingnan bakit ang engineer sa private maganda buhay, bakit sa public kailangan magnakaw, bakit sa ating pong mga rural areas. Hi Cooper, come here. Sorry po, ang aking kasama dito, ayan, marunong nang tumayo at tumalon dito sa hi Cooper. So yan, yan po si Cooper. Cooper, you wanna say hello? Ayan, so parati pong si Lani, kasi maaga umuwi si Lani ngayon kayo nandito, pero usually po late umuwi. Ferris D. Chris, good evening sa'yo, good morning. So nasa kabilang side ka siguro ng mundo. Clarito Joel, watching from Nasipit, Agusan. Hi Cooper. Wala pang 2 years old yan, kaya baby pa yan. So, I was saying no, na kaya nga nung bata ako tinatanong, are you a liberal, a conservative, socialist, di ba? Of course, nung bata kami, talaga yung extreme, yung fascist at saka communist. At may mga tenets naman yan talaga na halimbawa yung view sa democracy na again sa ating paniniwala. Meron din yung social democrat, democratic socialist, meron din Christian democrat. But I used to say I'm a practical idealist, o kaya or practical idealism ang paniniwala ko, di ba? Ibig sabihin po, I believe in the biblical truth. Yung mga prinsipyo ng Bible na actually pag hindi mo binanggit yung verse, halimbawa kung anong itanim mo, yan ang anihin mo. Mahalin muna ang Diyos, saka yung sarili mo at yung iba. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Pagdasal at mahalin din ang kaaway. So these are principles sa mga negosyante, basahin niyo yung Psalms at saka yung Proverbs, marami din kayong matututunan. Sa mga investors all over the Bible, nandyan, di ba? But what I'm saying is that you can be an idealist, di ba? So kung from 0 to positive 10, pinaka magandang mundo yung 10, pinaka masama negative 10, you start where you are . So pag ikaw ay naging public servant at nasa negative 7, napaka-corrupt ng bansa mo, you move towards 0, then you move towards 10, di ba? Sana mabilis yung move, sana kasi pwedeng revolution yan, pwedeng evolution. Pero hindi lahat ng revolution gives you the same results. May some revolutions na biglang may resulta, yung ibang revolution lalo kang napapasama. But going back to my example na yung anak. So pag so sinabi niya na naitay na pwedeng masira buong future ko. Buti lang hindi ako kinulong. Sinoli ko na yung pera, pero naitay, gusto ko lang naman makatulong sa inyo . So habang napakababa ng sweldo sa ating bansa, kahit na hindi na matulog yung bata, hindi niya kikitain yon. So hindi lang natin solusyon mawala yung corruption sa ating bansa. Kailangan mawala sa ating gobyerno. Kailangan mawala din ang corruption sa private sector. Kailangan din tumaas ang sweldo. Kailangan mawala din ang corruption sa taxation, sa BIR, sa customs. So pinag-uusapan natin ngayon 1 trillion. Pero ang dami pong studies. So for example, kung ang revenues natin, let's say 4 trillion, ang sabi nilang hindi nakokolekta, at least kalahati nun. Yung iba nagsasabi, doble nun.
So kung 4 trillion ang nakokolekta, between 2 to 4 trillion ang hindi nakokolekta, yun yung corruption na nasa una pa lang. And then of course, yun nga, yung halimbawa, mataas presyo ng kuryente. Di ko nila lahat. Pero ilan po sa nasa power sector ang hindi 100% clean din. Oh. Ganun din, di ba? Sa aviation, mahal po yung tickets. Siyempre, may reklamo din sila na pag mali yung taxes, ginigipit sila. Pagka unfair, kapag ka-unfair yung ibang countries at touring, so kailangan nila taas ang presyo. So, ang sinasabi ko po, we're in a vicious cycle. That's what I meant by no one is innocent. Diba? Na whether you talk about the media, whether you talk about families, whether you talk about church, meron po bang church sa ating bansa? Huwag magagalit po ang mga religious leaders, kayo din ang tuturo nito. Pero meron ba pong church na walang corruption? I'm not talking about the church leaders and the organization. I mean, inside the church. Kaya nga sabi nila, di ba, na bago magkaroon ng reformation sa society, anong kailangan natin? And shout out kay Bishop June Escosar, tinuro niya sa akin to noong 2021, na nung 1984 daw, nung nagsisimula pa lang sila, yun ang tinuturo nila na first, kailangan ng revival ng ating heart. Kasi nga, patay ang ating spirito, patay ang ating puso pag wala ang Diyos sa ating buhay. So pagka na-revive yan, then kailangan mo ng restoration. Baka nababaliktad ko kasi yan revival, reformation, restoration, renewal, di ba? Yung iba-iba yung word na ginagamit. But basically, yung una, sarili mo. Pangalawa, yung church. So yung church, community. Actually, pangalawa is pamilya and then church, no? So sa church, pagka nagkaroon ng renewal sa church, di ba na kasi kapag lahat kayo po bilang body na sumusunod sa Diyos, and then nagiging instrumento ka ng reformation ng society. Di ba? Pero kung sa school pa lang, okay lang mandaya, okay lang plagiarism, okay lang stealing, cheating, di ba? So, ano expect mo? So, most of our schools, bawal yon. But makikita mo, let me refer myself sa kapwa lawyers. Bakit sa law school napaka-idealistic natin? Pero bakit as soon as nagpa-practice na, pakonti-konti nawawala yung idealism at minsan yung hindi na kinakaya, yung pa yung bakit hindi na siya lawyer, pero actually siya yung pinaka-idealistic sana, di ba? So, ganun din sa ibang professions. Wala naman akong, siguro naman bihira o halos wala, yung parang pagka-engineer. Gusto niyang to build for the world, hindi yung sasabihin, gusto ko kasing magnakaw, di ba? Wala naman school ng pagnanakaw eh. Lahat ng school po ang tinuturo talaga yung kapag ka-doktor, manggamot, di ba? Pagka-engineering is to build, whether yan ay mechanical, electrical, civil engineering, lahat yan is to be builders, di ba? Kapag ka sa political science, it's about public service, about philosophy, law, di ba? It's about justice. Pero pag nandiyan na tayo, nawawala po yung idealism. Clarito Joel, watching from Nasipit, Agusan del Norte. Yan. So, maayong hapon, maayong gabi sa kaninyong tanan. At sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin Muslim, assalamualaikum po sa inyong lahat. So, going back to example na yung anak. So, madaling itaas yung allowance kung may pera, kung tumutulong nga siya sa pamilya. Di ba? So, whether it's the government, scholarship programs, church, na magkaroon ng program for the youth, yung ating pong mga fast food na tumatanggap ng part-time pero lakihan ng konti, or yung mga schools na mayayaman, magkaroon ng student assistant program. It takes, di ba sabi nga kay Hillary Clinton, it takes a village to raise a child, di ba? So kung gusto natin magbago yung Pilipinas, yes, let's demand change. Kasuhan dapat lahat ng kasuhan. Expose. Isoli yung pera. Lahat yan. Pero that's only one part. The other part is to fix the system. The other part is yung corruptions outside flood control, outside DPWH, kailangan din nating ayusin lahat, di ba? So, maraming bansa po na may example. Yung Singapore is my favorite kasi nga, sasabihin ng iba, maliit. But still, di ba? From Lee Kuan Yew jailing his best friend,
Tapos kung ano ang sweldo ng top CEOs, yun din ang sweldo ng gobyerno. Tapos, alam mo, grabe ang kanilang screening. Manglalaki o mangbabae lang yung member of parliament. Hindi na nila patatakbuhin or tatanggalin nila. Hindi nila mapaliwanag ang isang benefit na dapat hindi nila kuha kasi mataas na nga benefits nila. Tanggal yan. Konting news o skandalo, investigasyon na yan. So, Japan is another example society, but believe it or not, may dynasties din dyan. Meron din silang mga iba't ibang sistema sa negosyo. Kaya mas gusto kong example yung Singapore. But Japan is also such a beautiful country and rich culture, di ba? So, napakarami po. So, sinasabi ko nga, what we should offer as a Christian nation is yung Christian values. Kasi yung values, maganda eh. Ang problema nga, hindi na-implement kasi naglalaban yung idealistic at saka practical. At usually, nauna yung practical. So we cannot say, and I'm equally guilty, lahat tayo, we cannot say we trust God and then gagawa tayo ng masama. Kasi that means we don't trust Him. Of course, pagkapit sa patalim, we understand. But just because we understand, hindi ibig sabihin tama yon. So guys, this is CIA 365, kahit ano in action 365 kasi dapat everyday tayo. Minsan lumalampas lang tayo sa 24. Every week may topic tayo. So gawin natin topic this week yung pragmatic idealism. Na pwede tayong lahat maging idealistic. Sa bahay, sa school, sa ospital, sa entertainment, sa media, sa gobyerno, sa church. But at the same time have very practical steps. If you look at the life of the Lord Jesus Christ, wag nyo doon po sa hindi Christian, wag nyo na po tignan as an all-powerful God. Tignan nyo na lang po yung storya sa 4 na gospel. Ang dami kong makikita doon na napaka-practical lang na approach at saka yung practical na pamumuhay at applicable sa ating buhay. Ang problema kasi minsan yung context, yung cultural context at saka yung translation ng words hindi napapaliwanag ng husto. So mas nagiging religious tayo kaso sa learning from a very practical point of view. Ferlin Dumo Camacho, hello sa iyo. Red Eye, good evening. D.O. Doy, Marines. Mabuhay po, Marines. Grabe po, Marines. Yung siguro shout out at prayer parate sa Armed Forces, sa Police, BGMP, Bureau of Fire, Coast Guard, sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin na naka-uniform, di ba? Don't allow na if may 0.1% or iilan na hindi maayos to taint the whole organization, no? And tama po 'yon, loyalty natin, God, country. So sa country through the Constitution. Sally Bernal, good evening sa iyo. Angel Tena, hindi lang po Ghost Project ang flood control, marami na po. Yes, I agree with you. Many people post it, kaya lang minsan kasi hindi ganun ka-apparent or kaya ina-accept na. Di ba? Good evening, Dave. Kamusta mga taga Paranaque? Shout out sa inyo. Diyan po ako lumaki sa BF Homes Paranaque. Yan. Saysay Uy, hello po sa inyo. Pastor Dominador Corpus, good evening, magandang gabi. Hope to see you guys soon. Good, I saw you a few days ago pero isang buwan ata tayo hindi nakita. From Milan, Italy, yan, si Lorna Manansala Galang. Hello Lorna, God bless sa inyong lahat na nandyan sa Italy. Yan. From Baybay City, Leyte, Lisa Marie Gusela. Yan. Good night everyone, God bless. I'm trying to sleep earlier. Hindi pa masyadong exercise kasi that's also one reason wala ako doon kanina nag-therapy sa doctor kasi I hurt my foot, parang plantar, halos hindi ko malakad. Alam niyo naman, first love ko sa sports, basketball. So, hindi ako nag-basketball halos buong pandemic. 2023 nag-try ako, I hurt my foot. So, nirest ko muna, nagba-badminton kami ngayon ni Lani. So, akala ko kaya na, laro-laro. Yun, halos hindi ako makalakad. So, balik sa doctor, pero 6 days daw na therapy. Yan.
Jen Tampoli, shout out from Dubai. Yan. Ipe de Villiers, pa-shout out po. Sa buong de Villiers family, mabuhay po kayo. God bless you po. So good night everyone. God bless you po. Please keep praying for the nation, no? Specifically for me and for all of us, ha. Pray natin God will put us where He wants us and we will do what He wants to do. Madaling mag-ambisyon at magandang mag-ambisyon at dapat hanapin kung anong purpose. Pero exactly where God wants us to be at this time, 1 year from now, 10 years from now, 2 hours from now, kailangan maging sensitive tayo sa Lord Holy Spirit. Anong gusto niya ipagawa sa atin, dapat klaro sa atin yan. Sa amin minsan sa public servant, sa mga senador, mahirap kasi 24 lang po kami. Ang dami pong hearings, daming gagawin, daming research. So, where exactly are we needed at one time? Yun lang maganda as minority leader, isang team kami. Good night po. God bless you all.